Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po. Saan po? Saan? 41 points po. So ito po yung bahay ni pala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Bong Santi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalan ko, Nakawalo ka na, ha? Nice. Okay na. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Okay. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oh my God. Bakit po ngayon lang po lumabas o lumutang yung ating mga sundalo at hinayaan pa naman po sa pagkaka-aresto kay dating Pangulo at lumawak pa or hindi po halos matapos-tapos yung investigasyon sa flood control scandal. Well, in fact, na sila po pala ay may mga personal knowledge dito sa malawakang anomalya sa korupsyon sa gobyerno. Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kami ordinaryong mamamayan lamang. At noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Cutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ng katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Cutesa na kasama sa pag-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Cutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Cutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery
ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan, umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede mo ba sumusuot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo, kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi mo na nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Kasi po sa kanila kwento. Alam mo natin ng mga marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na, pwede pong mag-share. Buong pangalan po pakistate ng coach ay yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Prosper Tuapan. Nasa ako kay boss since nung na-hire ako sa team niya. Sino po si boss? Meron kaming group chat na kuwan sa team namin kay boss Rizal ko. Doon pinapost lahat ng mga kung saan nag-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po. Saan pa po alam mo? Saan? 41 calls po. So ito po yung bahay ni pa rin Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Tom Santi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalan ko, Nakawalo ka na, ha? Okay na. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Okay. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oh my God. Saka may mga katibayan naman. Next question po, si Paco ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay bago ko sagutin niya, no? Para I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita niyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita niyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At
hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maliitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito? O para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyo bilhin? Ilang state ba ang gusto nyo kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni BBM? Pero marami pa po kami ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahat ng mga ito at nung iba pa namin mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong guarantee siya na meron tayo na uusad po yung ating pagtubo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin, hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahat ang mga dokumento niyo. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney Lasino, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pag-indik para sa ating bansa. Nasaan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sir, maraming salamat sa opportunity sa mga kasundaluhan na nandito, hindi ka tulad ng Gutesa, pero inuunawa natin si Sir Gutesa sa kanila. Ang katanungan ko po, straight to the Marines po, ay kung nandito na kayo, lumabas na kayo, sumusuporta na po kayo sa nangyayari dito sa bansa. Nagpapasalamat po ako, sumasagot po ako sa inyo lahat. Ang katanungan ko po ay ganito.
Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kayo po ba may knowledge na pati asawa niya ang pumasok sa ganitong transaction? Ako na lang sasagot. Sige, sir. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who received several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susunod ko na po. Pwede ko lang po ang katanungan po. Ano ba yung essence ang pagkabas nyo ngayon para sa skandalo na nangyari sa bansa? Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya po sa COMELEC as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, President, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso? Ang mga senador natin, na-delibera rin. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe, ang description nga ng mga ito ay matakaw ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-malitang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila,
Pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang, nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine, ako po from Avante. Balikan ko lang po yung sinabi ko na nagpapadala ng maleta kay PBB. Do we have timeline kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po kayo? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. Hanggang ngayon po. Hanggang wala, nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, early 2025.